Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, itong DDS vlogger na ito, itong Sir Jack Arguta. matindi rin tong Sir Jack Arguta na to eh. Ayaw kong kantsawan yung kanyang physical defect kasi bawal yan eh. Pero alam naman nating may physical defect ito. PWD ito eh. Pero hindi yun ang issue doon. Ang ano dito yung ano ito, mayabang talaga itong si Jack Arguta na to eh. Ang issue siya, bakit siya pinatatawag ng NBI? Hindi na. Ang status niya nga pala, hindi na lang simple itong investigation ng NBI. May kaso na siya, may nakasampa na sa kanyang kaso, reklamo sa DOJ. Preliminary investigation na ito. Hindi na ito investigation ng NBI, preliminary investigation na ng DOJ. Tungkol saan? Ay di ba siya yung nag-post nung faking medical records ni Marcos? Nung nagkasakit si Marcos, oo namang nagkasakit. Inano naman yan. In-announce naman yan ng Malacanang ni UC Claire Castro. Pero hindi naman malala yung sakit. Ay kaya lang nung kasagsagan na yan, itong mga DDS, ang naging kampanya nila noon, ayan, seryoso ang sakit ng Pangulo ni Bangag. Ang tawag nila kay Marcos Bangag eh. Seryoso. Kailangan tuturukan daw ng general anesthesia kasi magkakaroon ng uoperahan daw. Ayan. Siya, temporarily incapacitated, sabi nila Bing Guanzon, nila dating Comelec Commissioner Guanzon. Ayan pag tinurukan niya ng temporarily incapacitated yan, dapat si Sara na muna ang maging presidente. Talagang nangarap sila ng gising. Kahit si Harry Roque, ayan ano na yan, malala daw ang sakit ng presidente. Ano na yan Tapos itong si Arguta, para suportahan yung na yon, nagkalat sila nung medical records ng St. Luke's. Ang pinapakalat nila sa laboratory results at saka pag-check up kay Marcos, kay PBBM, seryoso daw ito. Ang sakit, uoperahan. Kinalat yun, ito nila Arguta. Kinalat nila Arguta yun. Ayun pala, hindi naman totoo yun. Kaya ako nga, nang nakita ko yun, hindi ko yun sineri. Kaya sabi ko, ano to? Totoo ba to? Kinumpirma ko muna. Wala naman nagkukumpirma na totoo yun. So, hindi ko kinalat. Itong si Arguta, talagang kinalat nila yan. Tuwang-tuwa pa siya nang kinalat niya yun. Ngayon, inimbestigahan siya ng NBI. Hindi lang yon, kinasuhan na sila sa DOJ. May kaso na siya sa DOJ. Ngayon, umaattend dito ngayon sa DOJ, mayabang pa itong si Arguta. Mayabang pa itong si Arguta. Sabi niya, harapin ko yan. Nung una kasi, nung umattend siya sa NBI, ang akala niya, malilibre na siya. Ang palusot niya lang naman noon, sorry daw. Hindi niya daw alam na peke yun. Sos, hindi alam, maniwala sa inyo. Sabi niya noon, sorry, hindi ko alam na peke yun. Sino namang maniwala na hindi niya alam? Alam nila na peke yun, tapos kinalat na lang nila. Ngayon, may kaso na siya, preliminary investigation na sa DOJ. Seryoso na yan. Personal na humarap ang online personality na si Jack Arguta sa isinagawang preliminary investigation ng reklamong kinakarap sa Department of Justice. Sinampahan kasi siya ng National Bureau of Investigation ng reklamong cyber libel sa ilalim ng Section 4C4 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, kaugnay ng Article 353 at unlawful publication ng Article 154 ng Revised Penal Code. May kinalaman ng mga reklamong inihain laban sa kanya nang ipost ito online ang munipekeng medical record ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam kay Jack Arguta, sinabi niyang naghain siya ng counter affidavit sa prosekusyon, ngunit hindi na ibinahagi ang nilalaman nito. Ayon na anyang magbahagi ng karagdagang impormasyon sapagkat nag-iingat upang hindi na raw makasuhan pa. Pagtitiyak niya totoo naman ang lahat ng nakasaad sa salaysay. Ating pakinggan si Jack Arguta. Napasa ako ng counter. Hindi naman sir na counter affidavit po. Alam ko na lahat. Tulad pa naman sir. Hindi ko alam kung gano'n ako babalik eh. Basta alam ko kung gano'n. Hindi ko na sasabihin. Marami na. Nagko na lahat eh. Ayaw ko na magsabi kasi hindi ako nakasuwa na naman ako eh. Basta lahat ng nakalagay na totoo.
Lahat ng sinabi ko. Hindi ko alam, nasa kanila naman yun. Itinanggi naman ni Agorta na kanyang inamin peke ang ipinost online habang mensahe niya sa mga taga-suporta na patuloy pa rin siyang pagkatiwalaan. Muli si Jack Argota. Wala akong inaamin na nakasulat naman ako. Kasi naman ko na, ayoko na lumala, baka magpakasas ako. Ano ba Sino sa supporters niyo? Siyempre, magtiwala na kayo sa akin. Magpaka ako ng counter. Ano po yung naman, sir, ng counter affidavit? Alam ko na lahat. Sir, kailan kayo babalik? Hindi ko alam, magugana na ako babalik ko. Basta alam ko ako ganan. Hindi ko na kami yun. Ano pong ginamit yung defense? Ano pong ginamit yung dahilan? Marami na. Nagko na lahat eh. Tulad po ng ano, sir? Ayoko na magsabi kasi yung ako nakasuwa na naman ako. May mensahe po ba kayo sa Malacanang, halimbawa? Wala eh. Wala. Sana mahalo na lang nila yung Pilipino. Sir, pero ano po yung hinihingi niyo sa DOJ? Anong hinihingi? Gusto niyo po ba? Dun sa dokumento, ano po yung request? Basta lahat ng nakalagay mo, totoo. Lahat ng sinabi ko. So dapat po ba sa tingin niyo mabasura yung complaint? Hindi ko alam, nasa kanila naman yan. Pero sir, inaamin nyo na fake yung pinost Wala akong inaamin, nakasulat naman ako. Baka lahat ng gul na. Ayoko na lumala, baka magpakasas ako. Ba? Sir, sino sa supporters niyo? Siyempre, magtiwala na kayo sa akin. Ngayon, umaattend siya doon. Ini-interview siya ng media habang papaakyat. Papaakyat doon sa DOJ. Sabi niya, sabi ni, hindi ako sa inyo magpapa-interview. Bias kayo. Imaginin nyo yan. Ini-interview ng media, yung mainstream media ang nag-i-interview, hinihingi, siya, gustong makuha ang side niya. Ang yabang, talagang sinabihan niya pa na, ayaw ko sa inyo magpa-interview, sa SMNI lang ako magpapa-interview. SMNI lang ang nagbabalita ng totoo sa inyo, hindi. Matindi talaga. Alam niyo, dapat talaga masampulan ito. Kasi mayabang talaga ito eh. Mayabang talaga itong si Argota eh. Ibang klase rin ito. Ano yan, mga kapartner yan ni Banat Bay. Doon, may mga sila, yung mga banateros. Lagi silang nagpo-programa doon sa SMNI. Sana, kung DDS sila, di okay. Kaya lang nagpi-fake news talaga. Grabe, disinformation. Saka yung mga mga bastos. Lalo na ito. Itong binibira nito si Leni Robredo. Grabing pambabastos nito ni Argota eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.